mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Kapag mga sasakyan, kailan ho ng mga jeep. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindurinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Ganap na alas 8:40 ng umaga. Ito'y atid ng KBS RMN News. Dyaryo na, TV pa. Okay, mapagpalang umaga po. Good morning everyone. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News, balitaan at mga informasyon. At syempre mga kababayan, sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindurinyong Midnight Boy. Bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan, sigurado naman na ito'y inyong maasahan ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Nagpupugay ng isang magandang umaga ngayong araw ng Martes. Bagamat sabi nga'y malakas pa ring pag-ulan ang laging dumarating sa ating komunidad. Yan po ay dala talaga ng bagyong Uwan. Kaya sabi nga po ay ang mga tao ay hindi pa rin dapat makampante ang kaisipan, maging ang kalooban man. Sabi nga kinakailangan po ay lagi pa rin mag-iingat sapagkat hindi po natin batid yung dulot ng super typhoon ito na
Uwan. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, magsama-sama po tayo ngayon sa ating pakikinig at panonood dito sa himpilan ng responsabling mga mamahayag. At syempre ang ating pong nakakasama dito sa ating technical site, dito sa ating Studio 1, si Ate Del Aldea Santos at Ate Rose Marie Padiron. Ngayon din ang ating nasa Studio 2, Buluwagan ng Balitaan, na kinaroroonan ng ating publisher, Kuyang Alan Bordeos. Likewise, si Ate Cora Biernes, ang ating operation manager. At syempre, ang ating tagapagtaguyod, si Attorney Mike Bordeos. Hello, Kuyang Mike. Magandang umaga ngayong araw ng Martes. Ang atin pong nakakasama na nasa Studio 3 ay si Kuyang Wayne Espino Lauson, ang ating news director ng Balitang Kasado ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. At syempre, launching na po ang ating palatuntunan ng gabay at patnubay, balitaan at mga impormasyon. Tuloy-tuloy lamang po ang ating pagtatanghal ng ating mga balitaan. At syempre, sa lahat po ng ating mga kababayan po diyan sa buong lalawigan ng Rizal, lalawigan ng Oriental Mindoro. At sa lahat ng ating mga kababayan din po diyan sa buong Calabarzon, yan, diyan sa hagip ng sentro ng bagyong ito, no, itong bagyong ito na Uwan, yan. Kaya yung mga taga Quezon Province, mga taga Bicol Region, kaya ibayo pong pinag-iingat ang bawat isa para nang sa gayon ay maiwasan po ang anumang aksidente katulad sa mga nakalipas. Bagamat sabi nga po ay sinasabing super typhoon, ho, Turn on voice priority. ay talagang ikangay matindi naman ang ikangay pagkakaiba sa mga nakalipas na bagyong Tino. Talagang marami po ang nadisgrasya kumpara ngayong bagyong Uwan. Dahil maaga pa, nakapaghanda na ang mga tao na ilikas na sa mga evacuation center. Kaya talagang ang ating pamahalaan mula sa national hanggang sa lokal ay naging alerto na dahil sa mga nakalipas. Ika ngay may kadalaan na at mayroong pagsisisi. Kaya talagang salamat din po tayo sa ating inang kalikasan at naipadama po niya at naipakita sa madla sa lahat ng ating mga kababayan, sa mga paningin at pananaw ng ating mga kababayan yung kahiwagaan na nangyayari sa mga nakalipas rin doon sa sinasabing Ghost Project. Yan. Kaya talagang napakatindi po, ipinagpalit po ang kaligtasan na nakararami sa halaga at sikislap ng salapi na kung tawagin nila'y basura. Kaya nga marami ang napabasura, marami ang nasaktan at mga nangamatay dahil sa sariling interes ng mga sakim at gahaman. Kung bakit baga pinahihintulutan iyan ng ating mga kinauukulan. At syempre naman, pasasaan ba naman yan? Ika nga'y nagkakabukingan na at nagkakaroon ng malaking pruweba para mapanagot yung may mga kasalanan sa mga nakalipas at hanggang ngayon sa kasulukuyan. Kumbaga matong nakalipas ay nakapagtago sa sarili nilang damit o kasuotan yung mga gumawa ng matinding mapaminsalang ito. Na sa halip na gamitin yung pundo diyan sa kapakanan ng kaligtasan at ikaayos ng komunidad sa bawat lalawigan ay ibinulsa lamang at inilagay sa mali-malita para maipon yung sandamugal at sandamakmak na mga perang iyan na dapat ay nalagay sa mga materyales at sa mga kasangkapan na siyang ginagamit sa paggawa ng project na yan. Kaya naku po, talaga aywan din po natin sa ating mga eksperto o mga tagapag-imbestiga
kung hanggang saan ba maaaring umabot yung matagal lang hinihintay ng ating mga kababayan na mabigyan na ng katarungan ang iba yung pang-aabuso ng mga taong iyan. Kaya talagang napakabigat kung nauulit-ulit sa mga panahong ito ng mga kalamidad at mga bagyong sunod-sunod na dumarating sa ating bansa. Sa halip na ang tubig ay nakukontrol at napupunta lamang doon sa tamang direksyon, ay napupunta sa lahat ng mga bakante o mga naglalawa na lugar na madaling pasukin ng tubig. Kaya nako, makonsensya naman kayo at magkaroon naman kayo ng iba yung malasakit sa ating buhay. Sapagkat sabi nga po, kapag ang buhay ang nawala, hindi na maaaring mapalitan pa ng anumang bagay na siyang kahalintulad niyan. Hindi tulad ng mga bagay-bagay na ipinupundar at ginagawa ng sino paman na pwedeng palitan kung yan ay mawala. Kamukha at katulad din nun. Pero yung buhay po ng tao, kapag nawala na dito sa ibabaw ng mundo, kailanman ay hindi na maaari pang palitan ng anumang mga mararangyang bagay. Alas 8:51 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. At syempre, binabati po natin ng magandang umaga ang ating mga kababayan na ngayon ay nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan. At syempre, ito po ay kinabibilangan ni Brother Maldrin Manato ng KPP dyan sa Oriental Mindoro. Si Asya Namuco, from Rizal. Uyang Don Robert Romero from National Capital Region. At si Trump Israel, magandang umaga po sa inyong lahat yan. At syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan dyan na grupo ng KPP Divine Healing. Yan. At syempre, binabati rin po natin na mapagpalang umaga ngayong araw ng Martes ang lahat po ng mga minamahal nating mga tagapagtaguyod ho ng kaligtasan. Sa lahat ng mga search and rescue squadron yan, ho. Ganon din sa lahat ng ng ating mga taga-DSWD na patuloy na naglilingkod sa ating mga kababayan na natamaan at nasapol ng matinding bagyong uwan. Yan. Kaya talagang aywan din po natin kung bakit. Talagang sabi nga nalalapit na yung Pasko, talagang malapit na malamit din ang typhoon. Oo, talagang ikangay isang palaala at pahiwatig ito sa bawat nilalang na mayroon pa ring malaking pagkukulang ang sambayanan. Hindi lamang po diyan sa bagay na ating nakikita, hinggil po dito sa mga kapuna-puna o nagiging dahilan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. O katulad nga po niyang mga kwaring iyan, ho. Grabe talaga ang nagiging dulot ito at namamalayan lamang po natin iyan kapag panahonan ng ulanin at bagyuhin. Naku po, kaya talagang grabe na yung mga nangyayari. Kaya sa atin pong mga minamahal na mga tagapakinig, common sense lamang po ang pairalin. Sapagkat sabi nga po hindi man magsalita o kanya-kanyang tanggi, kanya-kanyang turo, o kanya-kanyang deny. O, kaya talaga sabi nga po ay ang bagay na iyan ay nagiging dahilan kung bakit patuloy na napapahamak ang marami sa ating mga kababayan. Kung kaya nga po yung iba'y namumundok na galing sa kapatagan para makaligtas po dun sa sinasabing lanip. O ano po ba yung lanip? Yung matinding high tide o pagbaha
sanhi ng matinding volume ng tubig galing sa mga creek, o ay pag umakyat ka naman ng bundok, gumuguho naman yung iyong kinatitirikan at kinatitirahan. Dahil nga po sa iyong mga puno ay talagang kinalbo na, sinaid na talaga, at yung malalaking puno ay ginawa ng inilaging talaga, laging ubos ang puno. Kaya, Isos Maria Jose, paano pa kaya ang ika ngay dapat gawin? Oho, kaya maging ang ating baligong panahon ay talagang nagkakaroon ng malaking kadahilanan. Dahil nga po sa iba-iba yung temperatura ng pag-iisip at damdamin ng tao. O, sa halip na patibayin yung kabundukan na kung saan ay hindi naman siya natitinag-tinag, ibubuldos. O, kukuhanin si lupa. Yun nga sinasabing panambak, lalo na yung mga nagkakwaring iyan, hindi lamang yung bato ang kanilang kinukuha dyan na matipak na malalaking bato na kinakras. Yung mga lupa, yung mga puno, tinatanggal. At ginagawa naman na yung malalaking puno ay ginagawang tablon para gawing tabla. Kaya yung ating DNR talagang sumasakit na rin ang ulo. Kung paano talaga sabi nga susuhituhin. Lalo pa ngayon maraming nauusong mga sikretong makinarya tulad ng mga power saw. Meron na ngayong mga nakukuha sa mga sa mga order sa mga online, yung mga power saw na yan na silent mode, nako. Namamalayan mo lamang doon sa talim nun, napuputol na ang puno ng malaking punong kahoy. Kaya kapag yan po ay nabura at naalis sa mga kabundukan at sa mga dalisdis ng mga ilat o mga creek ay talagang ang lupa ay lumalapok. Humuhuna dahil yan nga po ay nagkakaroon ng matinding ikang nahuhungkag po, naaampaw po yung ilalim. Hanggang sa yan ay kapag nadilig ng ulan, ay talagang yay maaagnas at bumibitaw yung kaniyang pagkakadikit. Kaya kung may bahay doon sa gawing ibaba, ay talagang matatabunan at maguguhuan. Kaya nako, grabe na po, todo na ito. Kaya sabi nga po ay kinakailangan naman sana na ang mga bantay kalikasan natin ay laging maging alerto. Ay kahit nga po doon sa ilan nating mga barangay, kapag nagpaalam sa kapitan, puputulin ko itong punong ito na malaki, ay okay lamang. Okay lamang na putulin, hindi hinihigpitan. Ang dapat lamang po talagang tanggalin o putulin ng mga puno ay yung pong maaaring bumagsak doon sa mga kabahayan. Katulad nga po na nangyari diyan sa lugar nga po ng Cebu. Yan. Diyan sa lugar po ng parte po ng Kamindanawang yan. Yung mga puno ay bumagsak sa bahay, tulad na nangyari po diyan sa lugar po ng Kabikulan, diyan sa Masbate, maraming puno ang dumagan sa mga kabahayan at naipit yung tao. Kaya ano nangyari? Patay. Kaya patay kang bata ka. Kaya yun po lamang talaga ang dapat bigyan ng iba yung permiso ng ating mga kinauukulan na related po para sa DNR. Yun po talaga lamang dapat. Kaya kung yung puno ay hindi naman ang aano at matahimik lamang doon sa lugar ng mga dalisdis o kabundukan, pangalagaan po natin at huwag natin sayangin yung tibay na nagiging dulot nito doon sa mga ugat na nagpipigil doon sa paghuna ng lupa. Kaya umulan man o bumagyo, imposible pong ito'y gumuho. Huwag lang bubuldusin. Isang minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng Delty Farm Lechon King na matatagpuan sa Jeff Rizal Avenue,
Sitio Bayukan, Barangay Sampaloc, Tanay Rizal na may contact number 0970-487-8727 o kaya 0997-771-5869. Hanapin po lamang natin si Kuyang Daniel L. Tengson ng DLT Farm Lechon King. Malinamnam na, malutong pa. At syempre ang lechong ito ng DLT Lechon King ay mula po at ginawa sa native na baboy. Talagang malutong na malutong ito at malinamnam at nakapagdudulot ng ikangay linamnam at kasarapan. Ayan, kaya talagang ang ating mga minamahal na mga kababayan, kinakailangan pong tangkilikin lalo pat magpapasko na ho. Talagang ang DLT Farm Lechon King ay handang maglingkod sa inyo anumang oras. Ho. 24/7 na ito ay bukas. Ganap na ikasyam ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Tara tikman ang aming lechon. Masarap at napakalutong. Lechon na babalik-balikan mo. Sigurado na magugustuhan. Ang lasa ay panalo. Di nasarap palalo. Super yummy at ito'y affordable. Ang lasa ay panalo. Di nasarap palalo. Ang super yummy na lechon sa Tanay. Tara sa masarap na lechon, DLT Lechon King. Masarap na lechon, DLT Lechon King. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay Yung mga sasakyan, bilang ho ng mga jeep. Tatlong minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. Ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. At siyempre may mahalaga pong minsay ang ating si Kuya Mundalo Leo. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Kuyang Arnold, buong Pilipinas, God bless po sa mga biktima ng kuwari sa buong Pilipinas. Talagang yan nga ang problema natin na tinalakay kanina. Sabi nga po'y ang kuwari ang isang dahilan kung bakit marami sa ating kapuluan dito sa ating bansa ay matinding baha at matinding bulto ng tubig.
ang nagiging maigpit na dagok sa ating mga kababayan. Sabi nga taya ay buhay, buwis buhay kapag sumamana ang panahon. Kaya sa lahat po ng ating mga sumusubaybay at nakikinig, sa ating palatuntunang ito'y limilimiin po natin at muni-muniin ang mga bagay-bagay na kailanman ang siyang nagiging dahilan kung bakit napapahamak ang bawat buhay. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating pagbibigay daan sa lahat ng ating mga balita. Sa lahat ng ating mga kasado patroller na naka-standby sa iba't ibang area ng ating kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Likewise, dito sa Mega Manila, standby report. Good morning kay San Roque Antipolo, Barangay Captain Anding, Leandro Cabasbas at mga council. Tama ka Kuyang Arnold na dapat lang sisihin ang quarry. Ying hindi lang ang flood control pati na rin ang mga laging konsesyon. Yan. Talagang sabi nga'y tama naman po yung ating mga binanggit kanina sapagkat wala naman po tayo ditong ibang sisisihin kundi yung mga interes lamang ng mangilan doon sa nakararami na ang pag-iiligal laging at pagkakware ay isang malaking banta sa bawat buhay ng ating sambayanan. Kaya magising na po tayo sa katotohanan mga minamahal kong mga kababayan. At nang sa gayon ay huwag po kayong ikangay magpatay mali siya lamang, kayo ay nalagyan, kayo ay nasuhulan, kayo ay nabigyan ng under the table ay okay na para sa inyo. Paano naman po yung mga biktima sa mga ganitong dumarating ang kalamidad? Kaya naman sana ay mabago na hanggat maaari. Huwag naman tayong maging ikangay-taingang kawali na okay lamang. Okay lamang para sa inyo ang mga nangyayari, bahala ka at bahala ako. Huwag naman sana dahil kasalanan ng isa, pinagdurusahan ng maraming biktima ng ganitong uri ng pangyayari. Alas 9:07 ng umaga, narito ang ating mga pangunahing mga balita. Round 1. Lady, go! DMW pinalawak ang global network para palakasin ang proteksyon ng mga OFW. Round 1. Lady, go! Samantala, ang Department of Migrant Workers ay nagtatayo ng mga bagong tanggapan at nagtatalaga ng mga labor attacks upang mapalawak ang pandaigdigang saklaw at palakasin ang mga programa sa proteksyon at kapakanan para sa mga overseas Filipino workers. Sa isang panayam sa lokal na programang Pilipino sa Hong Kong noong Lunes, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac na ang DMW sa isa sa pinakabatang departamento ay literal na nagpapalakas ng kanilang workforce na lumilipat mula sa building the house tungo naman sa delivering service para sa mga OFW sa buong mundo. Sa pamagitan ng pagtatatag ng mga bagong migrant workers offices sa mga lugar kung saan may mga OFW, natutuwa akong iulat na nanumpa na kami sa mga 800 bagong posisyon, mga empleyado sa mga bagong posisyon. Nangangahulugan iyon na ang aming workforce ngayon ay halos bago, ngunit sa parehong oras, mas malakas higit pa at mas mahusay, sabi niya. Sinabi pa rin ni Cagdac na may direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang proteksyon, makinig at magbigay ng solusyon sa mga problema ng mga OFW. Mula nang maitatag ito, sinabi niya na ang DMW ay nagbukas ng mga bagong MWO sa Vienna, Budapest at Bangkok na nagdadala ng kabuang bilang na 42 at may mga plano
na maabot ang 45 sa pagtatapos ng taon. Sinabi niya na ang departamento ay nakatuon ngayon sa repatriation at crisis operations na binanggit ang pagbabalik ng mga Pilipino mula sa Sudan, Myanmar at Gitnang Silangan. Sinabi pa rin ni Kagdak na plano ng DMW na magtayo ng mas malaking migrant workers shelter sa Hong Kong sa 2026 na magsisilbing resource at training hub. Ipinakilala rin niya ng kagawaran ang mga preventive health program at medical retainer para sa mga OFW na naharap sa mga hamon sa kalusugan. Isang kanlungan na magsisilbing training ground, training center, migrant workers, resource center, yun ang na naman nakalagay sa law. Hindi naman shelter kaya magkakaroon tayo ng mas malaki at mas mahusay na tirahan migrant workers, resource center. Sabi niya, samantala upang ihanda ang mga Pilipino sa mga bagong merkado ng trabaho, makikipagtulungan ang DMW sa Technical Education and Skills Development Authority at Commission on Higher Education upang sanayin ang mga manggagawa para sa digital green at economy jobs. Inimok din ni Kagdak ang mga recruiter na palawakin ang mga pagkakataon para sa mga kababaihan na lampas sa gawaing bahay. Patuloy din ang DMW sa kanilang OFW Serbisyo Caravan upang maihatid ang maraming serbisyo ng gobyerno ng direkta sa mga OFW. So yes, we've been going around and at. And ito naman yung 15 hanggang 16 na government agencies na kasama namin. Ang marching order lang naman ni Presidente, ipinaramdam sa kanila ang pangangalaga at serbisyo on ground services ng aming mga ahensya ng gobyerno, sabi ni Kagda. Alas 9:12 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala mga kababayan, uwan patuloy na humina, lumayo sa Ilocos Region. Round 1. Ready, go! Ayon pa rin sa Pag-asa, ay patuloy na humina ang bagyong Owan. Habang lumayo ito sa Ilocos Region noong Lunes ng hapon, tinatayang nasa 175 km kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Ang sentro ng uwan dahil may maximum sustained winds na 120 km kada oras. Malapit sa sentro at pagbugso ng hangin na aabot sa 150 km per hour ayon sa alas 5 ng hapon bulletin ng Pag-asa. Ito ay gumagalaw sa hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour na may malakas na hangin. Hanggang sa lakas na bagyo na umaabot sa labas hanggang sa 850 km mula sa gitna nito. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang ng Batanes, Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at ilang bahagi ng Pangasinan at Zambales. Ang mga lugar na ito ay maaaring makararanas sa malakas na hangin sa loob ng susunod na 24 oras na nagdudulot ng minor de edad hanggang katamtamang banta sa buhay at ari-arian. Ang signal number 1 naman ay nasa itaas sa iba pang mga lalawigan ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Mga lalawigan ng Mindoro, Marinduque, Calamian, Island at ilang bahagi ng Camarines Norte. Camarines Sur, ang mga lugar na ito ay maaaring makaranas ng malakas na hangin at kaunti hanggang maliit na pinsala. Patuloy na magdadala ng malakas na ulan at malakas na hangin sa Northern Luzon, mga karatig lugar
ang mga sa mga lugar na madaling kapit pagguho ng lupa na mananatiling alerto at sundin ang mga lokal na utos at paglikas. Kahit na ang mga lugar na hindi nasa ilalim ng signal ng hangin ay maaaring makaranas ng malakas na hangin na umaabot naman sa malakas hanggang sa lakas ng bagyo, lalo na sa Palawan, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region ngayon. Posibleng magkakaroon ng katamtaman hanggang mataas na panganib ng pagdagsa ng bagyo o umaabot sa 1.0 hanggang 3.0 metro sa loob ng 12 oras sa mga mabababang komunidad sa baybayin sa Ilocos Region. Cagayan, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Anglub at Calamian Island na nanatiling may gale warning mga baybayin ng Northern at Central Luzon sa kanlurang baybayin ng Southern Luzon. Ang kalagayan ng dagat ay nakabagas hanggang sa mataas na kahabaan ng mga baybayin ng Batanes, Ilocos Region at Zambales. Kaya mapanganib ang paglalakbay sa dagat para sa lahat ng mga sasakyang dagat. Ang uwan ay inaasahang mag-recurve sa Hilagang Kanluran at Kalaunan ay lumiko sa Hilagang Silangan habang gumagalaw naman ito patungo sa tubig sa timog kanluran ng Taiwan kung saan maaari itong muling tumindi bago humina muli. Inaasahang lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes ng gabi o madaling araw ng Martes at posibleng makapasok muli sa Miyerkules ng gabi habang papalapit ito sa Taiwan bago humina sa natitirang mababa sa Biyernes. Alas 9:16 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo National Newspaper. At syempre mga kababayan, mayroon pong pagbabalita ang ating Kasado Patrol ng National Capital Region, si Kuyang Don Robert Ramiro. Alright mga kababayan, antabayanan po natin ang kanyang mahalagang report. Ito po ay may kinalaman. Global warming ang dahilan ng malakas na pag-ulan ayon sa World Bank at DENR. Yan. Ang detalye pong iyan mga kababayan ay atin pong aalamin sa ating Kasado Patroller ng National Capital Region. Yan. Si Kuyang Don Robert Ramiro. Alright, Kuyang Don, standby report. Kasado Patrol report. Nasa linya si Kuyang Don Robert Ramiro, Kasado Patrol 20 ng National Capital Region. At yan nga po mga kababayan, ang kanyang report ay hinggil po dito sa global warming, ang dahilan ng malakas na pag-ulan ayon sa World Bank at DENR. Ang detalye po ay magmumula kay Kasado Patrol 20. Alright, Kuyang Don Robert. Sige, iputok mo na yan. Yes, Kuyang Arnold, mga kaibigan, maging sa ating mga taga-subaybay sa kabila ng malawakang pag-ulan sa mga nakalipas na araw na nagdulot ng malawakang pagbaha sa di umano ng global warming. Ito ay ayon sa World Bank na tumaas ng 12% kada dekada ang lakas ng ulan, sanhi ng mainit na hangin at singaw ng lupa at karagatan o katubigan na nagbubunga ng malakas na pag-ulan. Ayon naman sa Department of Environment and Natural Resources Forest Management Bureau, mahigit sa kalahati ng kagubatan ng Pilipinas
ang kinalbo mula 1934 hanggang 2020. Kasama na rin dito ang quarrying, pagmimina at logging industry. Kaya wala ng ugat ng puno ng kahoy ang sumisip-sip ng tubig. Dumidiretso na ito sa mga daluyan at kalsada at maging sa mga mabababang lugar. Sa datos ng urban planning, 6 sa bawat 10 lungsod ay mayroong mga baradong kanal o drainage kasama ang zoning at mga subdivision na dati-rati ay may mga daluyan ng tubig. Batay sa datos naman ng Commission on Audit o COA, maraming flood control projects ang substandard at delayed kung kaya may mga pondo kung kaya mayroong maraming pondo na o yung tinatawag na stagnant water. Ang sa talaan ng National Mapping and Resources Information Authority o NAMRIA, tumataas ng 5.7 millimeter kada taon ang sea level sa Metro Manila, kaya mas tumitindi ang baha ngayon, hindi lang dahil sa lumalakas ang pag-ulan, kundi dahil na rin sa kapabayaan at kasakiman ng mga opisyal ng bayan. Mula sa National Capital Region, Patrol Page, Don Robert Ramiro nag-uulat para sa KBS, RMN News, Diaryo na, TV pa. Yan, Kuyang Don Robert, hindi lamang talaga yung pagsipsip lamang ng tubig yung ugat ng puno. Siyempre, yung magpipigil talaga tulad ng ating tinalakay kanina, yung nagpipigil na mga ugat doon sa mga kalupaan. Na kapag yung punong iyan ay pinatay at talagang tinampalasan ng mga illegal logging at ng mga nagkakwari, ay talagang iyan ang nagiging dulot kung bakit nagkakaroon ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya sana naman yung ating mga nakaposisyon sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, lalong-lalo na po sa mga local government dito sa ating bansa, ay maging alerto dapat at pagkaroon din po tayo ng peace of mind para sabi nga'y mapigilan yung matinding banta sa sunod-sunod na kalamidad na nangyayari dito sa ating bansa. Kaya yan pong mga pagbahang yan ay nakaugnay tayong lahat tungkol diyan. Kaya tama ka, Kuyang Don Robert. Anyway, alas 9:22 ng umaga, ito ay atid ng Balitang Kasado. Ang pahayagang balansi at totoo, National News Sweeper. At syempre, sa lahat po ng ating mga sumusubaybay at tumatangkilik ng ating palatuntunan, magandang umaga po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lamang po ang ating paglalahad at pagsasama-sama upang makarating po sa ating kaibuturan ng ating puso at isipan ang mahalagang mga mensahe ukol sa kalagayan ng ating panahon at ng ating bansa. Hindi lamang sa pamagitan ng mga nakikita lamang o doon sa nararanasan na kung kailan may napahamak na, saka pa lamang matatauhan at mahihimasmasan. Nasaan po yung pagkalinga? Nasaan po yung pag-aalaala at pagmamalasakit sa marami nating mga kababayan? Hindi lamang po yung mga nanunungkulan sa gawing itaas at sa ibaba ang dapat nating sisihin dito. Ang sarili din po ninyo ang inyong sisihin sapagkat hindi po kayo mapagbantay at mapagmatsyag. Kinakailangan po talagang kayo mismo ang panggagalingan ng mahalagang mga sumbong at mga minsay doon sa ating mga autoridad upang mapigilan yung matinding paglala at paglaganap ng mga illegal activities katulad nga ng kware, yan, pagkakware at saka pag-i-illegal logging, yan, naandyan ang lahat eh. Kaya talagang sabi nga, ang mahalaga po ay muling mabuhay yung kawikaan o kasaysayan na Pilipino tago, Pilipino turo. Yan. Kaya talagang dapat lamang po na matuto na ang bawat isa
Hindi lamang sa syudad kasanay, kinakailangan kahit sa kabundukan man o kasukalan dapat kang masanay. Kaya yung pong ating mga IPs nagrireklamo sa sobrang update yung kanilang karunungan at kagalingan sa mga tao na mimirwisyo sa kanilang kagubatan o yung yaman ng kalikasan na kanilang pinangangalagaan mula sa kanilang mga ninuno ay kanila na itong sinakop at pinrotektahan. Subalit kapag ito ay ikangay nabalibol o nagulo ng sino pa mang may kapangyarihan, ang ating mga kawawang IPs ay talagang sumisikad patungo sa palayo. Kaya yung lahat ng mga na-akyupa ng mga developer, ng mga contractor, talagang napipirwisyo. Ano po bang mayroon para dito? Para hindi po natin tipirin o hadlangan. Sapagkat sabi nga po'y aanin naman ninyo yung mga pera o kwarta na inyong nililikom dahilan sa inyong pangsariling intereso lamang. Aanin po ang kayamanan kung ikangay tubig na ang lahat o karagatan na rin ang mga kapatagang lupa na ang bundok ay napupunta na doon sa mga lawa. Kaya wala nang matakbuhan ang ating tubig, tubig na dahil sa matinding pag-ulan. Anyway, may pagbabalita ang ating Kalsado Patrol 25 mula naman sa Calabarzon area. Diyan sa Cavite, naririyan si Kuya Landuluto upang follow-up report hinggil po dito sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Natagpuan na sa wakas sa buong detalye ni Kalsado Patrol 25 ni Double L. Alright, Kuya Landuluto, standby report. Kalsado Patrol report. Ang detalye ay sa paglalahad ng ating patroller na si Dawalal. Alright, Kuya Lando, good morning. Yes, good morning Kuya Arnold at magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay at mga kaibigan. Tama ka yung sinasabi mo kanina Kuya Arnold na sumikat. Oo, sumikat na rin ang hostesya at mula sa isang bangungot sa pamilya Camilon dahil nga ito Kuya Arnold ay may confirmation na ang DNA test ng dugo at buhok ng nawawalang beauty queen. Ngunit ang kinaroonan nito ay nagbigay ng panginginig ng laman at takot sa buong bansa Kuya Arnold. At ating matatandaan na nung mga nakarambuan ay ating itong naiulat sa ating himpilan ang pagkawala ng nabanggit na beauty queen na si Catherine Camilon na diyan sa bahagi ng lalawigan ng Batangas, isang inabandonang pulang SUV ang nagtatago ng sekreto kung saan tumugma ang DNA sa profile ng pamilya Camilon. Ito ang katapusan ng pag-asa ng pamilya o simula pa lang ng laban para sa hostesya nito. Ang matibay Kuya Arnold na ebidensya ay lalong nagpapatibay sa mga testimonya ng dalawang testigo na nakakita ng duguan at tila walang malay na babae na inililipat sa isang sasakyan. At ang katotohanan nito na may isang police major na direktang umano'y sangkot at mastermind sa krimen na ito. At kung paano ang isang hibla ng buhok ay tuluyang nagbunyag ng sekreto ng krimen at ang pangako Kuya Arnold ng Philippine National Police, PNP, Lieutenant General PNP Chief General Melencio Natatis Jr. na walang cover up sa kasong ito na magaganap. Kuya Arnold, nakakalungkot man kung kailan ay matagal na rin itong pinaghahanap ng mga otoridad kung saan ito ay natagpuan na nga. At confirmation na nga na ito nga ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Mula pa rin dito sa Calabarzon, 4A, ako si Double L Patrol 25. Kuya Landuluto, nag-uulat para sa KB sa RMM News. Diaryo na. TV pa. Kuya Rod, may papatin lamang ako. Okay, go ahead, Kuya Lando.
Nabati ko ang aking kumpare na nagdiwang nung araw ng Sabado, Kuya Arnold, si paring Edgar Soyom, ang may-ari ng Captain Captain Roger Bake Shop. Kumpare natin to, Kuya Arnold. Kumpare natin dito sa Panguno. Nagdiwang ito nung Sabado bagamat hindi ako nakarating sa kanyang birthday sa beach ginanap dahil meron tayong tinawagan tayo ng hepe ng Maragondon PNP na mayroon kaming inventaryo. Kaya nagkataon lamang nag-birthday. Pero bagamat nakahabol pa rin ang inyong lingkod. Happy birthday paring Edgar Soyom. Pagbati mula sa kanyang pamilya at ang kanyang mga kaibigan. Back to you, Cornel. Maraming salamat. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin sa area at lugar ng Calabarzon dyan sa Cavite. Si Dawalal, Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Sinasabi nga natin walang mabaho na hindi sisingaw, walang sikretong hindi malalaman ng publiko. Yan. Kaya talagang patay ka na isang opisyal ka. Major pa naman ang ranggo, kaya talaga Bakit baga may mga tao talagang sobra at grabe yung pag-i-interest at pagnanasa doon sa tao. Kung ayaw na sa iyo, huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo. Sabi nga'y huwag kang umutang ng buhay, huwag burahin kailanman. Sapagkat ang buhay ay mahalaga Sabi nga marami sa ating mga biktima ng mga ganyang klase ng krimen tulad sa mga pagpatay o patayan. Napatahimik nga ninyo na magsalita. Pero makakaligtas ba kayo sa inyong fingerprint o sa lahat ng mga ginawa ninyong krimen? Mayroon bang hindi makakakita? Kaya ang Panginoong Diyos ay maraming dahilan na maaaring maging daan para maiugnay dun sa mga karumaldumal na nangyayari para sa buong sangsinukob. Kaya sabi nga po, napakahirap po ng ganyang klase ng pamamaraan. Na sabi nga bakit ayaw bigyan ng kalayaang mabuhay ang isang tao? Kung kinakailangan, kung yun nga pong iba na nag-aagaw hininga o tumitikab na, sabi nga, naghahabol na lamang ng 3 hininga. Para malagutan ng hininga ay nagpapakabuhay at binubuhay. Yun pa ba namang sabi nga'y kinakailangang magkaroon ng pagkakataon na siya'y mabuhay at malakas ang pangangatawan? At least, naranasan mo naman kung paano mo isamyuhin yung kanyang kabanguhan at kagandahan noong siya'y buhay. Pero ngayon, ano ang dulot ng ginawa? Ng mga ng mga sukab na tao, yung mga alagad ng demonyo. Kaya talaga sa panahon pong ito, mga minamahal nating mga kababayan, higit na pinapaniwalaan ng ating lipunan o kalipunan, yung mga taong sinungalin at mapaggawa ng mga kwento at istorya para ang isang tao'y baliktarin, para pasamain, para bigyan ng anumang uri ng pag-aakusa na hindi naman maaaring gawin ng isang tao at kung alin yung mismong kriminal ang siyang napapagtakpan at nakukuberan. Kaya naman huwag naman kayo ganyan. Huwag naman kayo masyadong defensive sa inyong sarili. Huwag naman kayong maging pahaman. Sabi nga ang bawat tao ay may kalayaang mabuhay sapagkat siya'y pinahiram ng tigigisang buhay ng ating dakilang may kapal na alagaan anumang oras ng kahit sino paman. Hindi sinasayang lamang nung iba. Ang may karapatan lamang na kumuha ng buhay ng bawat tao ay ang ating dakilang lumikha, ang ating may kapal. Hindi yung sarili mong kasakiman. Kung sino ka man. Makonsensya ka at magdusa ka. Lahat ng mga kriminal ay magdusa. Lahat ng mga manluloko at manlilinlang ay dapat maparusahan. Dapat mabigyan ng kaukulang bigat din ng dinaranas katulad ng inyong ipinaranas sa inyong kapwa. Sa bagay, sa pulpo sa mundo talaga itong nangyayaring ito at yan po ay nasa ating banal na kasulatan na talagang sabi ngay
yung nangyari nung unay nauulit at nauulit ngayong dakong huli. Ay mas maswerte pa nga po tayo ngayon ay may nababasa tayo na kasaysayan sa nakalipas na panahon. Nung panahon ng Kristo, ngayong panahon naman ng tao, ay sana ay maging leksyon at aral naman sa bawat tao yung mga aral at leksyon na nababasa doon. O, hindi yung puro pagkukunwari at pagpapanggap lamang ang inyong kakayahan. Kaya nga po, tama po yung kawikaan ng mga matatanda na ang sabi kapag napakaganda at kaakit-akit at katukso-tukso'y kabaligtaran naman ang nasa likod nito. O, isip-isip. O, kung alin yung mga mapinong magsalita at nahihirapang mga tuwiran, yan po yung mga taong hindi nakagawa ng kasalanan. At kung alin yung matatas, magaling magsalita, o magdetalye ng mga kwento at mga istorya, yan po yung taong sinungaling at makasalanan. O, hindi naman po natin nilalahat. O, pero karamihan po, ang nakakagawa po niyan yung mga taong mga matatalino, wika nga, sabi, matalino. Pero sayang yung katalinuhan kung ginagamit siya hindi patas at parehas at ginagamit lamang sa panlilinlang at panluloko ng kanyang kapwa. Akala ba ninyo may tatago nyo yan? Sa kaibuturan at paningin ng ating dakilang may kapal. Nakakamali po kayo, mga taong sakim at gahaman. Gahaman sa kapangyarihan. Gahaman sa kapirahan. Sa bagay, ang nangyayari po na problema dito sa ating bansa ay dahilan din nga po sa sabi-sabi at kwento. Na kapag daw hindi nagkasundo at nagkatama, ibig sabihin hindi naging parehas at patas ang hatian at partihan. Kaya gusto na rin pong maniwala ang inyong Kuyang Arnold sa kanyang mga uri ng nagiging attitude ng ating kapwa. Ang bansang Pilipinas ay napakayaman sa lahat ng bagay. Magaganda't malilinis, formal. Pero nasasalaula lamang ito ng mangilan-ngilan lamang. Yung mga gahaman sa kapangyarihan. Yung gahaman sa karunungan. Na sa halip na yung mga inosente ay tulungan at i-guide ng tama doon sa kanilang pinatutunguhan. Na ikaayos ng kanilang buhay ay lalo pang ididiin at inilulubog sa kapahamakan. Kaya naniniwala na rin po at maaaring maniwala na rin ang inyong Kuyang Arnold doon sa mga kasabihang iyan. At nangyayari sa mga panahong ito sa dami at sandamukan na komento po rito na dumating sa ating comment box ng ating FB page, ng Balitang Kasado at ng Gabay at Patnubay. Napakarami po ang mga taong sukab. Yung mapaggawa, mapaglikha ng anumang uri ng kwento na ikinasisira ng kanyang kapwa para yung sarili lamang niya ang kanyang maialta. Napakalakas pong manghikayat. Napakalagas po niyang mang-distract ng bawat tao na may kakayahan na mag-aklas o magsiwalat ng kamalian. Kaya sana naman po may sarili po naman kayong pag-iisip, mga minamahal kong mga kapatid at mga kababayan. Kaya nga po tayo'y Pilipino, nasa bansa po tayong malaya. May demokrasya. Malayang malaya ka sa lahat ng bagay. Huwag lamang sama-sama. Kaya nga yung iba po, alam na bawal na. Ginagawa pa. Lalo na po yung mga drug addict. Yung drug pusher, drug user. Sos Mariosep. Saka yung mga gambling lord. Naku po. Hindi ba natin pwedeng baguhin ang bagay pong iyan sa ating sarili na yung inyong pera na inyong ipinupuhunan sa inyong mga negosyo na hindi naman dapat para sa ikinapapahamak po ng mga kabataan at ang karamihan po rito yung mga matatanda.
Ang marami po rito sa reklamo po rito sa ating palatuntunan, dito sa ating comment box, marami pong biktima ng droga yung mga driver at konduktor po ng mga sasakyan. Kaya datig-datig ang matinding aksidente. Saan man pundako. Kaya nagiging maiinitin ang ulo noong driver sa halip na magpakumbaba, magpakahinahon, sarado ang isip, hindi marunong tumanggap ng katwiran. Tapang pa din ang pinaiiral. At yung iba pa po na may mga authorized na maghahawak ng firearms, so yung mga sibilyan na hindi naman pulis, hindi naman sundalo, abay siya pang matatapang. Tinalo pa ang pulis, tinalo pa ang sundalo. Kawawa naman po yung mga taong inyong nasasagasaan at nabibiktima ng inyong ikangay kapreskuhan. Kaya mga kababayan, huwag naman po sana tayong patay malisya lamang sa mga nangyayaring ito. Sapagkat kasalanan ng iba nadadamay ang nakararami. Katulad ng halimbawa sa mga nangyayari at ito po'y kadalasan na nagaganap sa mag-asawa. Kaya ang mag-asawa ay nag-aaway dahilan po ba sa anong bagay? Una, diskumpiyado, nag-aalinlangan. Ikalawa, pagdududa, pagbibintang. Alin pa yung importante, ate? Ate Del, o Ate Rose. Nang dahil sa pera, nawawasak ang pagsasama. Kaya, aywan ko, ano pa kaya ang maaaring ikitahimik at mapagkasunduan ng lahat? Ay lalo na yung mga mayayaman at matindi at sobra-sobra at paldo-paldo na ang pera, hindi makontento sa buhay. Sa halip na itulong at ipamigay yung kanilang kinukurakot, ito na naman tayo. Yung kanilang mga kinukurakot o kinukutdo sa kaban ng bayan. Ano ba yung kutdo? Dukot. Ay saan ba dinadala? Doon sa kasino. Doon sa pangapasugalan. Nagyayabang. Porque marami siyang pera at mali-malita. Paldo-paldo. Hindi makontento. Ano pa ba ang dapat gawin? Ano pa ba ang dapat maging pustro ng iyong sarili? Saan ka pa ba lulugar at saan ka tatayo? Marami po tayong mga kababayan ang nagugutuman o nagugutom sa pang-araw-araw na pangailangan dahil sa matinding hirap na kanilang dinaranas sa kanilang buhay. Nahihirapang kumita. Ang karamihan po rito ay kargador lamang dyan sa palengke o dyan sa mga pier at sa mga terminal. Ang iba naman po ay nagko-construction, nagpapala, naghahalo ng buhangin. Nagbubuhat ng mga mabibigat na materyales, pero magkano lamang ang kanilang kinikita. Doon pa lamang sa kanilang trabaho, diyan, habang isinasagawa sa loob ng maghapon, bawat person o bawat tao. Yung kanilang minimum wage ng kanilang kinikita na pupunta lamang sa kanilang gutom sa pagtatrabaho, uhaw. Ngayon, saan ka man pumunta? Saan ka man magtrabaho? Mas magaling yung mga nasa loob ng air condition, yung nagtatrabaho, na malalaki ang sweldo. At nakakakain pa sila na masarap at relax ang kanilang sarili. Ayun pong nasusunog ng araw. At naiipit ng mga bakal ang mga galamay ng paa at nababagsakan ng kanilang mga binubuhat diyan sa kanilang mga pagkakarga, diyan sa mga pantalan, sa mga terminals. Kawawa naman po yung ating mga kapatid at kapwa Pilipino na nagdarahop para lamang maisalba yung buhay ng kanilang pamilya, yung pag-aaral ng kanilang mga anak. Tapos, mababalitaan mo lamang at makikita mo na yung pangungurakot lamang ng mga malalaking negosyante, malalaking mga kontraktor, mga engineers, ng DPWH. Wow naman, Chong. Paano naman? Yung mga trabahante ninyo, sila ba'y nakabahagi ba o nakaparte ng inyong
ng inyong mga nakurakot dyan. Tapos ngayon, ito na lamang. Sabot-sabi sa mga balita. Kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang palusot, kanya-kanyang istorya, kanya-kanyang turuan about whatever na papaano po. Why? Kaya sabi nga po, paano naman po yung mga taong sobra at labis na nagsasakripisyo? Ang kawawa po rito yung pong walang malamon o makain. Halos yung mga anak, nagtitiis na magdamag na hindi maghapunan o hindi mag-almusal dahil sa kakapusan ng panggasto, yung padre de pamilya at ilaw ng tahanan, yung ina. Kaya, naku po, sabi nga plus minus o minus plus ang nangyayari sa kanila. Bawat kaso ng katiwalian ay sangkot sa panunuhol. Ang matatalino ay nabubulag sa suhol at nagpapahamak sa mga matuwid. Ang pinakatanyag na halimbawa na tumanggap ng suhol ay si Judas. Nako. Para ipagkanulo ang Panginoong Hesus sa halaga ng 30 pilak. Kaya yung pong kasaysayan ni Judas Iscariote ay siyang daladala ng mga taong matatakaw na ito. Yung mga buwayang kate. Grabe naman kayo. Yung kasaysayan po ng panahon ni Kristo Jesus na ipinagkanulo sa 30 pirasong pilak ni Judas Iscariote, ang ating Panginoong Hesukristo, ay walang katapusang pagsisisi ang naging dulot nito sa taong iyon. Na kaya iyon ang minamanamana ngayon ng mga taong mga sakim. Kaya tama ka, Kuyang Don Robert. Ang gobyerno ay matatag kung ang pinuno ay makatarungan, ngunit mawawasak kung sa salapi siya ay gahaman. Ang kanyang mga pinuno ay umibig sa suhol at naghahabol sa salapi. Pagkatapos mabili ng suhol. Yan nga Yan nga ang problema. Kaya Kuyang Don Robert, talagang itong mga pangyayaring ito ay talagang isang napakalalim na talinhaga. Napakalaking palaisipan para sa ating mga Pilipino. Para sa lahat ng ating mga kababayan na nais pa namang umangat at makaabante ang buhay, ay napupunta lamang doon sa wala at ang nakikinabang lamang ay yung mga taong sakim at matatakaw. At yung mga taong sabi nga'y hindi na makontento doon sa kanilang kabuhayan. Kapag namatay ka ba, saan mo ba dadalahin yan? Thank you. Saan mo ba yan iiwan? Doon sa papalit muli sa iyo. Siyempre, kapag ang ipinakain mo sa iyong anak ay galing sa pinagnakawan at sa panluluko at pandarambong, maniniwala po ba kayo na kapag lumaki iyan, ganun din ang kanyang tatahakin at lalandasin? Di po ba nasa 10 Commandments yung pong isa na kapag buhay ang iyong inutang, buhay rin ang kabayaran? Thank you. Kaya naman, matuto naman po sana tayo doon sa sinasabi sa mga lihim at banal na kasabihan at banal na salita na naaayon doon sa ating Bible. Good morning, Tito Apin, Acebeda, yan. Si Chaplain Serapin Acebeda, yan. Magandang umaga po sa inyo dyan. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Ito po ay balitaan at mga impormasyon.
Kaya hindi lamang po pagpapayo ang inyong maririnig sa akin kung hindi batay po dito sa mga komento na lumalabas po dito sa ating comment box ng ating gabay at patnubay at balitang kasado. At sa kasado serbisyo publiko. Yan. Yung pong mga komento po ninyo na pinadadala rito ay atin pong inihahambing at tinatalakay para makarating po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Kaya nakikiusap po naman ang inyong abang lingkod na sana naman po ay maging patas ang hustisya dito sa ating bansa. Na wag naman masyado ninyong ipitin yung pong taong kawawa na ay kinawawa pa ninyo. At yung mga bilyonaryo o milyonaryo, hindi na milyonaryo, bilyonaryo, na halos paldo-paldo, walang kalagyan ang pera, saan napupunta? Di sa paggawa ng bisyo. Meron pa nga diyan, na gumamit ng iba't ibang identity para lang makapag-attend sa casino, sa mga nakalipas na mga balita rito. Makapasok lang ng casino, nagpapanggap ng pangalan. Ang taong ganyan ay mapagkunwari at mapagpanggap. Yan po ang daladala ngayon ng mga nakararami at nagiging idol ng mga kamukha niya. Kamukha niya. Kamukha niyang mandarambong. Yun po yun. Kaya masakit mong pakinggan. Yan po yung katotohanan. Kaya naghihirap ang ating bayan at lahat ng presyo, lahat ng bilihin ay tumaas at tumataas. Kawawa naman po yung ating mga leader at yung ating pinuno ng bansa at namumuno dito sa ating bansa kung laging sa kanya po natin isisisi ang lahat ng mga kahirapang ito na nangyayari. Ikaw ba, yung bakas na iniwan sa iyo, aaminin mo bang bakas mo ngayon? Siyempre yung bakas na iyong nakita sa mga nakalipas na naging bakas noong mga gumawa na katarantadunan at kalapastanganan dito sa ating kaban ng bayan. Sa karapatan ng mga tao na dapat sana ngayon ay safety at ligtas kapag dumarating ang mga kalamidad o pagsama ng panahon o mga lindol. Marami po dito sa ating, dito sa ating komunidad, lalo na dito sa Metro Manila. Sa area ng mga kalunsuran at kabayanan sa iba't ibang dako ng lalawigan. Gumuguho si building sa kaunting lindol. Ay paano nga po? Undersize yung inilalagay na materyales. Dinadaya yung mga bakal sa halip na yung standard ang ilalagay doon na laki ay reducer sa kalahati lamang nung size na inaasahan. Yung semento sa halip na matapang. Ang inyo lang po ninyong pagbasihan mga kababayan, yung po mga sunod-sunod po ritong ikinokomento sa atin ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Tulad na lang daw doon sa mga espaltadong highway o daan. Hindi lamang dito sa Metro Manila, maging sa mga karatig lugar, lalo na po yung expressway, papuntang south. From dyan po sa may lugar po ng area po ng may makalampas nga po ng Alabang, dyan sa Santa Rosa patungo na doon, hanggang Batangas na. Karamihan pa rin po yung mga espalto dyan, lubak-lubak. Hanggang sa ngayon, ang tagal na po niyang ginagawa. Marami rin po dyan mga na-aksidenteng mga sasakyan. Nahuhulog sa rampa. Doon sa mga area pong iyan ng sakop ng lalawigan ng Batangas. Diyan sa ginagawa po diyang expressway. At ang karamihan pa po diyan, sa sinasabi rito, yung mga ilaw sa gabi na generator, generator ba yan? Hindi, yung generator nga. Nakatutok pa mismo sa mga motorista. Kaya yung iba nasusulo o nasisilaw doon. Wala po bang ibang paraan para maiwasan po yung masakit talaga sa mata yan pag tumama. Halos sa halip na ayos yung pagbabiyahe ng driver ay nasisimplang kung saan. Speaking. Kaya kawawa naman po yung ating mga motorista at mga kababayan na nagpupunta ng mga probinsya, ng mga kabikulan at ng mga lugar na patungo sa ereyang yan.
Kaya sana naman po ay makapagdulot naman ng isang malaking aral at leksyon sa ating mga kababayan na hindi naman lahat ng mga nangyayari at pangyayari dito sa ating kapaligiran na sakop na kung saan kayo mga nakatira. May karapatan po kayo para isumbong o alamin. Sapagkat yan pong ginagasto po diyan sa mga pagawaing yan ay pira po ng ating bayan. Yan po yung mga buwis na ibinabayad. Ay kahit ngayon bumili ka sa Jollibee, bumili ka sa McDo, bumili ka saan man fast food, may buwis ka ng binabayaran dyan. Yan po yung pera na hindi nyo namamalayan na naiipon at napupunta sa ating gobyerno. Kaya hindi naman po natin sinisisi yung pong ating ikangay pinakang leader o namumuno ng ating bansa. Batid naman po natin na karamihan po ay nagagalit at nagkakaroon ng kanya-kanyang komento at kanya-kanyang pananaw ang mga tao hinggil po dito sa nangyayari. Kaya lahat po ay sinisisi po sa ating Pangulo ng ating bansa yung mga nangyaring ito. Sapagkat siya nga po yung napag-abutan. Sabi nga, siya po yung nagbubuhat ngayon at nagdadala ngayon ng sakripisyo sa bawat mamamayan. Kaya pasensya na po ang lahat ng mga naglilingkod sa ating Republika ng Pilipinas. Sapagkat sabi po'y ang tao ay tao. May kanya-kanyang paniniwala at may kanya-kanyang paninindigan. Ang malakas pong hatak dito yung po mga taong solsolero o solsolera. Yan po yung matindi diyan. Di po ba? Yung nagmamarunong wika nga. Sabi nga, kaya natin inilagay ang isang tao para siyang mamahala sa lahat ay para buong puso nating ipagtiwala sa kanya ang lahat ng bagay na kung saan ay kanyang ginagampanan at gagampanan yan. Hintayin po muna natin ang resulta ng kanyang mga gawain at ginagawa. Sapagkat sabi nga po'y hindi pa nga nagagawa, may pula. May husga kaagad. Kaya kinakailangan po para po o sa pamahalaan, sumunod muna po bago sumuway. Ay hindi po Ang nangyayari sumusuway muna bago sumunod kung mapatunayan. Aba, masyado ka naman sigurista. Bayan. Kaya talaga ito po ay walang personalan, trabaho lamang. Kinakailangan po talagang makarating sa kinauukulan at sa inyong damdamin, yung damdaming bayan. At damdamin din ang ating mga naglilingkod para sa atin. Hindi puro sisi ang atin laging ibabato. Sabi nga po yung ginawang mabuti o ginagawang kagandahan ay hindi napapansin. Subalit yung pong kalitlitang nagawang mali o bulilyaso ay kaagad pansin na pansin. At sabi nga'y inilalathala kaagad. Ang kailangan po talaga dito mga kababayan, nangyari na. Huwag nang ulit-ulitin ang pangyayari at huwag nang dagdagan pa ang muling pangyayari. Ganap na alas 9:58 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at nanonood sa oras na ito, maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay at pagsubaybay sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Narito po ang ating mga karagdagang mga balita. Round 1. Lady, go!
Good morning po sir from Ating Maribel Remuya ng Lungsod ng Calapan. Magandang umaga sa inyong lahat dyan, mga taga-lungsod ng Calapan. Narito ang ating mga karagdagang mga balita. DOTR Chief nagutos ng pagkukumpuni ng tulay sa PNR sa Albay. Round 1. Ready, go! Samantala, pinagutos ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez nitong Lunes ang inspeksyon sa tulay ng Philippine National Railways na nagdudugtong sa San Rafael at Maipon sa Ginubatan, Albay matapos tamaan ng Super Typhoon Uwan ang lalawigan at iba pang lugar sa Bicol. Sa isang pahayag, sinabi ni Lopez na ang inspeksyon ay alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagkukumpuni ng nasirang tulay at tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero at tauhan ng PNR. Nananatiling suspendido ang operasyon ng PNR Naga-Ligaspi simula ngayong araw, Nobyembre, mula pa kahapon at mga susunod na araw habang isinasagawa ang assessment at repair works, sabi niya. Upang matulungan ang mga apektadong commuters, inatasan niya na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magtalaga ng karagdagang public utility vehicle sa ruta ng tren. Patuloy ding magsasagawa ang PNR ng pagsusuri sa buong Bicol Commuter Train Route upang masiguro na walang iba pang istruktura ang naapektuhan ng bagyo, sabi niya. Pinayuhan niya ang publiko na iwasan ang paglapit sa mga lugar na ito na apektado ng bagyo at hintayin ang opisyal na salita mula sa PNR at DOTR. Sa pagpapatuloy ng operasyon ng linya ng tren, humingi ng pangunawa ang pamunuan ng PNR sa lahat ng apektadong pasahero, mag-ingat at manatiling handa sa anumang panahon, sabi niya. Why, thank you. Alas 10:01 ng umaga, tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Dito sa ating impila ng responsabling mga mamamahayag. Ito pa rin ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mindorinyong midnight boy, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Why, thank you. Tiniyak ng DEC ang 24/7 telco restoration efforts matapos ang uwan. Round 1. Ready, go! Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology sa publiko na patuloy na inaayos ng mga kumpanya ng telecommunication ang kanilang mga infrastruktura sa nanasirang Super Typhoon Uwan. Name Pongwong, international name. Sa isang pahayag, iniulat ni DEC Secretary Henry Agudan na ang mga serbisyo ng telekomunikasyon sa Metro Manila ay kasalukuyang fully operational at ang mga lugar na pinakaapektado ng bagyo ay ang Northern Luzon at Bicol region. Hanggang alas 9 ng umaga, iniulat ng dito na 71% ng network nito ay online. Ang Globe ay nasa 54% na ability, ang Smart ay nasa 74% at ang coverage ay nasa 64%. Ang DEC, katuwang ang mga telco at iba pang ahensya ng pamahalaan ay patuloy na nagsisikap upang agad na maibalik ang koneksyon ng bawat Pilipino. Dahil sa panahon ng sakunaang komunikasyon ng Lifeline, Aguda said, sinabi niya na ang DEC ay ang National Telecommunications Commission ay nakikipagtulungan sa mga kumpanya ng telekomunikasyon upang maibalik ang serbisyo sa bawat bahagi ng bansa. Sa susunod na 24 o 24 hanggang 48 oras sa gitna ng sakuna, muling pinatunayan ng digital bayanihan sa pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at mamamayan. Walang Pilipinong maiiwan at walang koneksyon ang mapuputol. Why, thank you. Alas 10:03 ng